na hindi na dapat pang ituloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Binigyan din ni Marcoleta na may mali po sa proseso ng impeachment at basehan ng mga kaso laban sa Vice Presidente. Mayan Cordera sa detalye ng balita. Mayan? Ani, naghahanda na ang ilang senador sa pagsasagawa ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Pagtiyak ng mga mambabatas, susuriin nilang mabuti kung credible nga ba ang mga ebidensyang ipipresenta sa kanila ng prosecution panel. Pinaghahandaan na ng mga senador ang magiging impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Sa harap yan ang inaasahang pagsisimula ng paglilitis sa Vice Presidente sa pagbubukas ng 20th Congress sa July 30. Kung si Senator-elect Rodante Marcoleta ang tatanungin, hindi na dapat ituloy ang impeachment trial na aniyay lumilikha lang ng matinding away sa mga lider ng bansa. Alam mo, ito dapat na mabigyan ng tinsang at maintindihan nila na walang patutunguhan yung mag-aaway-aaway. Yan ang gusto kong bigyan ng diin. Sa una pa lang ng pagkakataon siguro na pag-usapan namin ang impeachment. Ayon sa mga babatas, may mali sa proseso at basihan ng mga kaso laban sa pangalawang Pangulo. Kung ganito anya ang kaso, kailangan anyang pagdebatehan muna kung kinakailangan ituloy o hindi ang paglilitis. So pagdating sa 20th Senate halimbawa, magkakaroon na dyan ng diskusyon. Magkakaroon dyan ng debate, malagay ko hindi ko alam paano nila ilalaban na ang impeachment na isinulong ng 19th Congress ay parang gano'n na lamang, itutuloy mo na lamang sa 20th Congress ng walang kaukulang mga batas na maaaring mapagsalit. Dito lang ay gusto ko nang tapusin. Dito lang kailangan na nating pagtalunan. Dapat mo bang i-turn over sa 20th Congress yung ginawa ng 19th Congress? Yan ang issue din. We are in full support of Si Senator-elect Ping Lacson, hinimok ang mga kongresista na maghanda ng credible evidence. Ayon kay Lacson, kailangan makumbinse ang 16 na senador na matibay ang mga ebidensya sa mga akusasyon laban sa pangalawang Pangulo para magkaroon ng verdict. credible evidence at least 16 senators to render their verdict. So, kasi kung walang ebidensya, Pero ang Vice Presidente iginiit na hindi nakadepende sa mga nanalong senador ang kahinatnan ng reklamo na kain sa kanya sa Senado. Hindi niya raw alam paano boboto ang mga mamabatas, pero tatanggapin niya anuman ang magiging hakot ng mga senador. Wala akong expectations of acquittal or verdict guilty. Basta sa akin lang ay tinanggap ko na kung ano yung magiging verdict. Whether guilty man yun or acquittal, I'm already at peace. At hindi ko alam kung paano buboto ang mga senators. If at all there will be a trial, I think it is wrong to start counting votes now because they haven't seen evidence yet. They haven't seen what the prosecutors have. They haven't seen what our defense is. Kasado na niya ang lahat ng kanilang paghahanda, pati ang kanyang magiging defense team. Inamin ni Duterte na nais siyang magkaroon ng paglilitis at maipresenta sa publiko ang mga sinasabing ebidensya laban sa mga reklamo sa kanya. As lawyers, naman natin nakagalaman ng mga kami sila mga paraan sa batas as a legal recourse for their clients. But sinabihan ko namin na I truly want to trial because I want a blood back. Sa isyu ng ginawang pag-amin ni Botas Congressman Toby Tiangco na napilitan ang maraming kongresista na lumagda sa impeachment sa takot na maipit ang kanilang mga proyekto. Sabi ni Duterte, walang karapatan ang mga kongresista na kumuha ng anumang pondo dahil ito ay pork barrel na mahigpit na ipinagbabawal ng saligang batas.
narinig ko kasi 1.5 million cash and 6 million akap ang bayad sa pirma sa impeachment. Alam nyo, hindi dapat nagkakaroon ng budget ang mga congressman kasi that is for parent. Hindi sila dapat nagkakaroon ng apportionment dun sa projects ng executive department kasi ang trabaho lang naman ng congressman ay gumawa ng batas. Hindi siya pwedeng kumuha doon sa budget ng mga departments natin. So, maraming irregularities and malamang yan din yung protesta ng pagkaraniwan na mga tao na hindi nagagamit ng maayos yung pera nila. Pero ang Malacanang tahimik naman sa issue. Wala pa po napaparating sa atin ang anumang reaksyon ng Pangulo patungkol dyan kung yan man po ay totoo. Alisa ngayon tumanggi ang kampo ng Vice Presidente na magbigay ng detalye kung ano yung ginagawa nilang preparasyon para sa impeachment at trial. Ipinaubayan niya na daw yan sa kanyang mga abogado. Hindi rin siya napapahala kung may mga bagong abogado na sasama sa prosecution panel, kabilang na dyan sina Congressman Leila de Lima at Attorney General Jokno, dahil malinaw naman daw na matagal na silang laban sa pamilya Duterte. Ali. Okay, ma'am. Balikan ko lang yung sinabi ni Senator Rodante Marcoleta na pagbukas ng 20th Congress at nakaupo na siyang sa Senado ay balak niyang questionin, ano? Na ang tanong ko, meron pa bang puwang at this stage, no, na pagdebatihan pa o magkaroon ng diskusyon ang mga senador kung itutuloy o hindi ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, na alam naman natin na meron pang nakabimbing petisyon sa Korte Suprema, na petisyon na inihain ng pangalawang Pangulo na hinihiling sa Korte Suprema na ideklara nga na invalid itong ginawang impeachment sa kanya dahil nabag dun sa 1-year ban rule na hindi maaari kasi na maghain ka ng impeachment sa kaparehong opisyal more than once in a year, di ba? So may puwang pa ba para pag-usapan sa pagbubukas ng 20th Congress? Pag-usapan, debate, diskusyon kung itutuloy yung impeachment trial o hindi. Ali, ang proseso kasi sa June 2, ipe-present ng prosecution panel dito sa 19th Congress yung mga reklamo nila laban sa Vice Presidente. Pagdating ng July sa opening ng session, ayon kay Marcoleta, posible ba yung ma-question dahil third week ng July yung pagsimula ng session, pero yung kanilang impeachment trial proper ay magsisimula pa ng July 30. So sabi niya, may pagkakataon pa raw para ma-question niya dahil ang magiging composition na ng Senado mula ng may endorso at kung magkakaroon ng trial ay magkaibang set na ng mga mambabatas. Pwede pa daw yan questionin, pero sabi ni Senate President Francis Escudero, ang makakahadlang lang para ipagpatuloy nila yung impeachment trial ay yung magiging desisyon kung maglalabas man ng temporary restraining order ang Korte Suprema. So ang question ay kung maaaring itawid mula sa 19th Congress to the 20th Congress itong impeachment na ginawa sa 19th Congress. Tama ba ang pagkakaintindi ko niyan? Tama, Ali, kasi magkaiba daw yung kung saan isinampa at yung nag-endorse kumpara doon sa didinig na doon sa reklamo. At kung maaari, pwedeng questionin yan ng mga abogado ni Vice President Sara at iharap muli sa Korte Suprema para desisyonan? Tama, Ali. Okay, maraming salamat, Mean Correra, nag-uulat live